Hey sa inyong lahat, no? Kamusta kayo? Long time no see. Talagang itong una kong vlog, no? Para sa taong 2025. And ilang updates na rin tungkol sa buhay-buhay, no? Medyo naging busy lang talaga. Kasi sa mga bata po, pasok, 3 sila, trabaho, gawain sa bahay. Kaya talagang medyo na-busy, no? Talagang gusto kong mag-vlog, pero wala. Talagang itong kinain natin. But anyway, update po, no? Nung Monday, nitong huling Monday, officially nang na-diagnose akong may sleep apnea, no? Ano ba ang sleep apnea? Ang sleep apnea is yung pag ang isang tao ay natutulog, tapos humihinto yung paghinga niya. At dahil huminto yung paghinga niya, walang sapat na oxygen pumapasok sa katawan, no? Actually, matagal ko nang napapansin na meron ako. Since mga 2016, napapansin ko na pag natutulog akong nakatihaya, bigla akong napapabalikwas na nagigising ng pabalikwas. Tapos, nitong mga last 2 years, pag nagigising ako sa umaga, ang sakit ng ulo ko, lalo dito sa may frontal lobe, no? Tapos tuyong-tuyo yung labi ko, tuyong-tuyo yung lalamunan ko, na minsan hindi ko namamalayan. Na nagtutuklap ako ng tuyong balat sa labi habang tulog, kaya ayun, may mapula pa. Ngayon, anyway, so nung Monday, na-diagnose akong may sleep apnea kasi nitong mga nakatarang 6 months, no, bukod sa paggising ko yung, basta naman yung tulog ko, 6 to 8 hours, pero every hour nagigising ako na parang may tumapik sa'yo, pero wala naman. Tapos, pagising ko, yun nga, masakit ulo ko. Tsaka in the morning, groggy ako na parang antok ako lagi na hindi naman ako kulang sa tulog. And then, nag-a-alert na yung relos ko na possible sleep apnea. So, last week, no, finally, sinipag na akong, 2 months ago, sinipag na akong asikasuhin. So, 2 months ago, sinabi ko sa Doc, yung Apple Watch ko nag-alert na baka may sleep apnea ako. So, nag-order siya agad ng sleep study. Dati, mga 5-10 years ago, ang sleep study ginagawa pa sa ospital. May na-monitor ka pa overnight. Noon pa lang sana, meron na rin akong order na mag-sleep study ako. Kaso, parang naalangan ako kasi pupunta pa doon. Para sa akin, hassle. So, finally, no, ewan kung kailan nag-umpisa, itong sleep study na to, sa bahay na lang ginagawa, bibigyan ka lang nila ng relos na may wire, na may nakakabit dito sa daliri mo para i-monitor yung oxygen mo. So, ayun, finally, nagawa ko siya last Friday. Thursday na, Friday, lumabas na yung resulta. Sabi ng doktor, meron kong severe sleep apnea. So, re-resetahan kita ng CPAP. So, ayun, today dumating na. By the way, yung sleep apnea ko is severe. Yung talagang grabe, no? Bago ko buksan, pag-usapan natin, ano nga ba ang sintomas ng sleep apnea? Unang-unang, napakalakas humilik, no? Pakalawa, yung bang napapansin ng kasama mo sa bahay na pagtulog ka, humihinto yung paghinga mo. And isa rin sa sintomas yun nga, yung masakit ng ulo pagising. At yung maya nagigising ka. And yun. Ano nga ba ang causes ng sleep apnea? Number 1, overweight. Pagiging overweight. Ng inyo pong lingkod, matabang nurse, no? Pero 16 years ago, hindi naman ako ganito grabe kataba, pero feeling ko meron Kasi bukod sa timbang ng isang tao, meron din physical, anatomical factors na pwede daw mag-cause ng sleep apnea, tulad ng sabi nung nag-explain sa akin sa sleep clinic, yung deviated septum, no, yung parang di pantay yung sa loob ng ilong. Or pangatlo daw, may ibang physiological o meaning sa loob na ng katawan na reason. Pero para daw malaman kung ano yung specific, further study pa yun, no? Pwede ko naman gawin yun, pero binigyan akong choice na bago ko gawin yun or bago ko i-consider na gawin pa yun, wag na mag-atubiling gumamit ng CPAP machine. Kasi napakadelikado po ng sleep apnea, no? Napakadelikado. Pwede kang tumaas ang blood pressure mo, pwedeng mag-cause ng heart attack habang tulog ka, or pwedeng mag-cause ng stroke habang tulog ka. Ayoko naman na may mga anak pa ako kung wala naman ng anak whatever, di ba? Pero ayokong maulila sila ng maaga. Kaya
as soon as possible ito. In order ko rin CPAP, tsaka blessing na rin na libre siya, sagot siya ng insurance, no? Ayun. So, syempre, iba pa rin yung magpapayat ka. So, gagawin ko din yun, di porket may CPAP machine ako mananatili na lang ganito. By the way, guys, kapag may sleep apnea ka, no, lalo rin mas lalala yung ongoing health issues mo tulad ng overweight. Ibig sabihin, lalo ka magiging mataba kasi lalo kang hindi makapag-exercise sa maayos kasi groggy ka. So, it's a circle, no? Parang it's a cycle. Paulit-ulit lang. So, para makawala ka sa cycle din, at least subukan mong putulin. So, ito, umpisahan na natin. Talagang napaka-excited ko ng umpisahan to kasi at least for the first time since 2016, makakatulog na ako nakatihaya. Kasi since 2016, hindi na ako na makatulog na nakatihaya. Lagi lang sa gilid. Kasi pag nakatihaya ako, parang yung feeling yung lagi akong, parang kung binabangungot. Ay, ang pangit ng feeling, parang kung ganun. So, yun, mula nun, lagi lang sa view. Tsaka yun, pag gumigising ako, no energy. So, I guess, sana this time, for the first time, mahibig ng tulog natin, no? Medyo kinakabahan ako. Okay, unbox. Hanggang lang nung kahon, guys. Pero, dito daw yung machine, no? Okay, yung mask. So, every 3 months, kailangan palitan yung buong mask. Tapos, every 1 month, papalitan yung parang frame ng mask. So, sa totoo lang, sleep apnea isa sa magastos na sakit, no? Talagang nagpapasalamat lang ako na, Lord, salamat po at sagot po to ng insurance ko. Paano kung hindi, di ba? Hindi biro yung presyo ng mga ganitong bagay. Anyway, so ayan yung mask, no? Modern na rin siya, hindi na siya yung talagang malalaki na tulad na nakita ko before. Severe yung sleep apnea ko pero maliit lang yung mask niya. Komportable naman siya, malambot, magaang. Ayan, may extra mask. And then, tatlo yung extra mask na binigay, no? Ayan, so may butas sa ibabaw, didikit siya sa ilong ko, tapos may butas dito para sa bibig. So, ganyan. Okay? So, ano nga ba ang CPAP machine? Isa siyang machine na magpapwersa ng hangin papasok sa bibig mo para magkaroon ng wastong air supply yung katawan mo, no? Kasi again, kung walang enough air supply yung katawan mo, ibababa yung oxygen. And by the way guys, in fairness, accurate ang Apple Watch. Sa kanya kasi, namamonitor niya, bumababa daw na as low as 81% yung oxygen ko. Which is napakababa. Based sa monitor, dito sa sleep study, pareho din. Pareho ng results, 81%. May welcome packet from Apria Sleep Care. Ito app para hindi pala siya app, number kung saan ka magre-reorder ng supplies, no? At ito na yung pinaka-machine. At bukod sa machine, ang magastos din pala dito is yung distilled water kasi hindi pwedeng tubig gripo, filtered water lang gamitin, dapat distilled. Wala yung mga minerals and added chlorine. Dahil pwedeng yung residue nun pwedeng pumasok sa lungs mo. Kaya dapat kung gagamit ng ganito, required na distilled water. Maganda siya, guys. Ang model to. Ay, ResMed. ResMed AirSense 11. So, ito ata yung pinakabago nilang model, no? Mag-gadget akong tao, kaya alam yun. Natuwa ako na. Ito yung bagong model, no? Hindi siya malungkot ako ng sleep apnea ako, pero, di ba? Thankful pa rin na may solusyon. Alright. Ayan siya.
So, quick unboxing lang guys ha. Tapos sa next video ko nila papakita kung paano siya ginagamit. So, again, magaang lang siya. Pwedeng dalhin sa biyahe. Pero may mas maliit pa dito na pwedeng pang biyahe. Ito yung pang bahay. So, dito mo ilalagay yung distilled water. Para hindi ka matuyuan ng lalamutan tsaka ng bibig. Kasi yung hangin ipipwersa yung papasok ng bibig mo eh. Para hindi ka matuyuan. No? Kaya required gamitin na may tubig. At hindi lang basta, again, hindi lang basta pwedeng kahit anong tubig. Dapat distilled water. Ito yung pinakatubo. Hindi ko muna bubuksan guys ha, para hindi mo na madumihan. Papasok dyan. Ito sa kabilang dulo. Yung mask. So, parang na ako si Darth Vader. Sabihin ko kay Charles, I am your wife. I am your wife. I am your wife, Matt.